Mayong hapon, Davao del Sur. Kininusab niyo galag-alagad sa kaginan, Hero Gustavo Gauhiro, Ariel Llano Undalok. Makiguban ka ninyo din hiniining inyong tulumanon, atong tulumanon. Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Kauban na to, ang Provincial Administrator, Attorney Herbert Gonzales. Turns, mayong hapon ni mo diha. May adlaw ni mo diha, may hapon ni mo diha, Bradiro. Ug sa tanang mga naminaw karon, no? Labi na sa mga Dabsuranon, mga Digusenyos nga naminaw karon, hangtod sa mga mas maabot ni atong pagsibya. Tanang naminaw, maayong hapon kaninyong tanan. Alright. Huwag ito magkakanya, ito ang Provincial Administrator, Attorney Herbert Gonzales, ato makauban ining musunod nga mga gutlo. Turns, we will be celebrating tomorrow the araw ng Davao del Sur. It's our 59th founding anniversary. Unsa may mapaabot sa ato ang mga kaigsunan ng mga lumulupyo nining atong lalawigan sa Davao del Sur niining atong celebration sa ika-59 kasumaran sa pagkamugna sa atong lalawigan. Karon sa pag-celebrate nato sa 59th araw ng Davao del Sur, tulan ni siyang gihimong modest na celebration. Kay naa pa man ta sa panahon karon sa National Energy Emergency. So wa pa man nagilift. Unya as part of our austerity measures, no, ato ang gi-minimize, no, ang ato ang paggasto sa pagselebrar sa ato ang 59th araw ng Davao del Sur. Pero wala bot nagpasabot nga less meaningful na kini siya nga celebration. Kay doon naghapon kita yung mga activity, katong mga importante yun nga mga activity nga ato ang habitually gina-celebrate, gina-undertake, ato to siyang gina-padayon sa pagkakaroon. Gani karong adlaw, doon ay misa, pasalamat, Thanksgiving Mass, nga gipahigayon karon, no? Kanina, taon-taon, ng Milabay. Onya, at the same time, nag-celebrate po silang Gub Mark o si Gub Ibon ron sa ilaha, Vice Gub Mark o si Gub Ibon, sa ilahang anniversary, no? 5th year anniversary, wedding anniversary. Okay. So nausa dito ang celebration. So at least mas mabulukon siya, mas meaningful para sa tanan nga involved ani nga pag-celebrate sa araw. And then ug mapuhon do nakita yung motorcade. Motorcade nga ipahigayon alas 7 sa buntag, mag-assemble ta dito sa kaning Phoenix Station, sa gas station dito sa may traffic light sa Balutakay. Oh. So dito ta, dayon mo isibog na padulong dire sa Rizal Avenue, dayon Quezon Avenue, and then MacArthur Highway anto dire sa Capitol Grounds. Nya dayon dunay mga events dire sa Tabliso. Ang ato ang kuan diri event center karong araw. So naay mga activities diya, naay mga cultural presentation, naay mga program, no, sa in celebration of the 59th araw ng Davao del Sur. So ingon na Bradiro, previous week do nakita tree planting activity, do naay katong clean up, and then ay mga karon natunong po na Sandugo kaning Sandugo Festival. Oo, kaning kanang sakuan mga IP. Oh, Dugso Sandawa Festival. Dugso Sandawa Festival. Dugso Sandawa Festival. So kaning tanan na celebrate nato atol sa ato ang 59 araw ng Davao del Sur. So kanang i-trim lang nato itong mga gastuhonon sa uban, like atong mga padula, mga events, atong concert, atong na to. So hopefully on the 60th maka-celebrate na pud ta og mas kuan ani. Hopefully kung arang-arang natong kahimtang sa ato ang probinsya o sa pag-lift pod sa National Energy Emergency pohon. Yeah. So mo na Bradiro nya pag-celebrate nato karon do na kitay tema. Unsa may tema na to, attorney? Ang tema nato karon mao ang pagsaulog sa katakos, kadasig ug kalambuan sa matag Dabsuranon para sa maanyag nga kaugmaon. So kining ato ang tema, very fitting ni siya nga tema karon kay nag-celebrate man tag-araw, ato pong gi-celebrate ang kanay bitawng pagkamadasigon sa mga Dabsuranon, gi-celebrate nato ang
pagka committed o pagka may kakayahan ba sa pagpalambo sa ato ang probinsya aron makabuot nato ang maanyag nga kaugmaon. So ato ang gitagaan og tribute ang matag Dabsurano nga nagpugi, may katakos ug nagbalyo sa pagpalambo sa ato ang lalawigan. Aron sa ingon, moving forward, padayon natong kabuoton ang vision sa probinsya. Nga usa ka makabaton kita maanyag nga paraiso sa umaabot, no? Gani karon block by block, brick by brick, ato na ni siyang ginabuild. So continuing effort ni siya ang pagka maanyag nga paraiso sa atong probinsya sa Davao del Sur. So kana lang ang ato Ang atong team, attorney, nagpadayag kini nga we recognize, no, the contribution of everyone nga taga Davao del Sur. yes, atong gi-recognize, ato ang gitagaan og pasidungog. Kining atong gihimo nga pagpalambo katong dunay mga nagpakita og katakos sa pagpalambo, be it in government service, be it in the private capacity, as farmer, as businessman, as kanang mga nasa private sector. So gina-acknowledge, gina-recognize nato na kay part and parcel kini silang tanan sa kinatibuk ang paglambo sa atong probinsya sa Davao del Sur, padulong sa usa ka pagkabot sa maanyag nga paraiso. Ayan. So basig motingala sila ba nga mura magmingaw ang celebration. No, mura wala lang nato magakaanya gihimo ang mga kasagaran usual nato ang ginahimo sa mga activities like do mga competitions, no? Ato alang gipahigayon ang mga activities which are truly meaningful para sa kinabuhis matag usa ka tao. No? And kining karon actually attorney doon gipahigayon nga bloodletting activity. Yes. No, diha sa Sangguniang Panalawigan so, Hall. Kini importante pud ning activity nga ato ang kuan karon gipasiugdahan kay importante mo ning blood, no? Blood is life, no? At least doon na tayo pundo diha makatabang ni sa para sa mga masakiton o katong mga taong regularly nang inanglan og dugo para sa ilahang dialysis o sa banang mga sakit pa diha nga mga kaigsunan natong Dabsuranon. So nagpasiugda kita diha og kuan ang atong provincial government, no, under Governor Ibon and Vice Gov Mark, nagan sila dito ganina. So doon ay bloodletting before sila nagtambong sa misa. Okay. Ugma attorney basin doon mga nangutana sa tuwa. Unsa bay dagan tomorrow, holiday ba ni or unsa man? As per Republic Act, no, atong creating Davao del Sur, balaod na kini siya nga public holiday gyud nang matag July 1 sa tulo ka probinsya. Dili lang Davao del Sur, apil na diha ang Del Norte ug ang Davao Oriental. Pareha tag holiday July 1 tanan by virtue of Republic Act 67. I don't know kung unsa tong kuan ha. Basta kay naay Republic Act ni sa tulo ka probinsya declaring July 1 as a public holiday. So ang tanan nga mga offices tomorrow close, no? Close tanan. Gawas kung mo pili sila, they will opt to open, magbayad na sila og overtime sa ilahang or double pay sa ilahang mga empleyado. As per labor law. Ayan. So sa mga government offices, walay trabaho tomorrow, no? Para nga hatagan og panahon nga mag-enjoy sa celebration ang mga taga Davao del Sur tomorrow, attorney. Kay celebrar man ta og araw ng Davao del Sur, pista opisyal sa creation, foundation of the province of Davao del Sur. Gikan karon, attorney, are we looking forward for a grandeur celebration by 60th? Kay karong panahon na naman kita di man nato ikalilong, misinati ta og national energy emergency. So we are encouraged nga magdaginot ta, no? If forward looking, if the time allows or the situation allows, will it be a grandeur celebration sa 60th? We are looking for a more vibrant celebration or more participative, active na celebration mga 60th, no? Araw ng Davao del Sur. Kung itugot man sa panahon nga
ma-lift na kining presidential proclamation no sa National Energy Emergency, enjoining all LGUs to implement austerity measures, ma-lift na kini siya. Dako ang posibilidad kay ang 60th anniversary mura man kuning milestone no. Kay every 5 man ano, 60, 65, 75 ana man na. So 60th, so posible nga doon na napuntay siguro maybe mutya ng Davao del Sur, na napod ning mga concert, na napod ning mga competition sa sports nga off-roading and many other activities nga habitually organized no as part of the celebration sa araw ng Davao del Sur. Hopefully next year po. Ayan. So mula na itong atangan, magkakaanyag ha, di lang kita mag-uol karon. Total, we are encouraged to be kanang thrifty, kanang magdaginot karong mga panahon na tungod lagi sa tuwang sitwasyon nga mahal ang kurodo, gani doon na po yung hulga na po attorney yung saka na po, no? Okay, nag-away naman po din sila ron. Natatoy pistoks niya. Naunsa man ning pistoks nga naun siya man. Naglalis na po. Gisirad na pong hormos. No, kita yung mga gagmay attorney. Kita yun ang apektado ni ining mga lalis sa mga dagko, no? Mga damay, collateral damage yun ni permining mga gagmay. Mo na mahitabo. No, even international, and that is also applicable sa local attorney. Same. Kung mag-away ni mga dagko, mga gagmay, maapektuhan yun. Kuan jud ta kanang mindful jud ta sa atong mga lihok labi na kini mga dagkong posisyon, dagkong mga responsibilidad. Ayan. Di ba? Kay mapiktuhan mga kabos, mga gagmayng tao sa atong katilingban. So paningkamutan gyud nato nga kutob sa atong mahimo maka-implementar tag mga proyekto, serbisyo, programa hatod ngadto sa mga tao. Dili kay usa man nang dako kang tao unya mangisnab ra man kag mga dili ka na mangisnab nga hiwian nimo mga tao kundi takita sa action ba nga wa jud kay gi-implementar. Siguro tawag na ko na elitista na ba? Mo na mga elitista. Mo na mga elitista kay ano man elitista kay di man sila i-consider nila ang gibati sa mga yanong tao. Nga kinahanglan na mo diri mayng panglawas, kinahanglan na mo diri scholarship, kinahanglan na mo diri infrastruktura para dili batsi ni among dalan. So, kung sensitive ka, nasa puder, mo nang atiman nun, mo na'y dili elitista. Ang di mo atiman ana, mo na'y elitista. Kaya nga gusto raman niya iyang kagalingon rayahang atimanon. Elite ba? Meaning i-exclude ni mo ang uban. Ako ray haod, ako ray. Ikaw ray maayo. Ako ray maayo. Para ako ray gahuna-huna ani. Para rin sa ako atanan. Para sa akong kalambuan. Para sa iyang kalambuan. Tatim paita. Muna gitawag og pocket development. Lagi. Nagbago tong termino na to, Turns. Pocket development. Gani. Wala bisag unsa na lang gud kay siyempre kuan magone exasperated ang mga tao ba. Nganong pwede man himo? Nganong pwede man gini siya himuon? Nganong di man pwede himuon? Ano ba? Ngani daghan mo pondo dia, daghan mo pondo. So, dapat implementar tag proyekto, programa, serbisyo. Kay mao man na yung mandate nato. Mandate man na sa gobyerno. Kanang I help I share, dili gina siya forever mahimong obsolete. Dili na siya pwede mahimong obsolete tungod kay basic mandate na. Basahang local code. Kanang I help I share na nasa local code, balaod man na. Infrastructure, may panlawas, mandato man na sa provincial government. So, moingon ka og obsolete na nga model of or formula or model of public service, no? Dili kailanman dili gina siya pwede mahimong obsolete. Mawala sa uso kay mao gyud na siya ang uso pinasubay sa balaod. Mao gyud trabaho sa gobyerno. I help I share lang nato na para dali monitoron kung naatiman na ba nato, for example, ang infrastructure. Bisag kinsa ang recipient sa programa o ang naghatag sa pag-implement niini, makabalo siya kung ang ang infrastructure, ang health, nahimo education, nahimo ba ni karong tuiga. That is why gi-acronym na siya. Pero by itself,
I help. Ko siya paminahon kay ako mutabang, I help, di ba? Oh, Then- I share. Ako mag-distribute o sa na share. Mag-apod-apod sa mga proyekto. Oh. Tabang. O sa manday ang bagong model ron. I rob, I steal. Oh. In relation to pocket development. Oh. Mao lagi. So, dili gina siya pwede mahimong obsolete kay mo na ang model nga gipasunod sa mga LGUs para sa kalambuan sa lugar. Basic na siya nga services. Kung mag-initiative ka, maging creative ka sa pagpangalagad o didagdagan nimo pareha sa iShare, na diya gidagdag na to ang usa gidagdag diha ang kining tawag ning sports and recreation gani basic gyapon na, no? Oh, environment. Na sa local code. Oh, robust tourism. Siguro wala kay na pronounce sa local code pero initiative na sa LGU. Oh. When you do the right things for the people will never be exasperated. Yes. Now, speaking of exasperation, Attorney, kay Muhammad na mention ang word ng exasperation. Kining balik-balik nila nga mga atake, no? Actually, ang pinakasuki yung kaayong atake tantaran sa mga issue, Attorney, maumangyod ang ato ang DSPH, Davao del Sur Provincial Hospital. Now, you talk about I Help, I Share Plus programs. This DSPH is just one of the programs nga nalati din na sa I Help, I Share Plus. Yes. Now, kining padayon nila, Attorney, nga sige panaot no sa liderato sa probinsya. Do you think the people will not be exasperated? Ma-exasperated ka gyud. No? Even ordinary people. Kay ang mga tao nabati na magon na nila nga ang provincial government gihimo tanang paningkamot. Oh. And then kung doon na may problema kay sama sa giingon nag-agree man gyud tanan nga wala may perpektong sistema, Correct. wala perfect organization. Pero kung doon na may problema, unsa kapaspas nimong koreksyonan ang problema para matama siya. O mo na ginahimo sa atong provincial government. Ang gining uban kay gina-pick up nila panahon nga maslip kagamay. Mo na ilang i-capitalize gihimong material sa black propaganda. So, exasperated ang tao ana kay kung magbalik-balik na ni siya, unya ma-feel sa tao nga giserbisyuhan man ko ani. Na may provincial government nag-atiman ako. O, panahon nga naadjud ko'y panginahanglan for health services. So, posible mo resulta na ana. O, so, Kapuyon ang tao. kapuyon, mura ba daw ka, mapura ka ba? Kanang, usa man eh, sige man balik-balik. Sige raman mo pangatake Oh, niya. usa may Nakabenepisyo mo ko ana. Oh, so may problema gyud ani nila. So maka-question na po ang tao sa mga motibo aning mga nagpasiugda. Black propaganda. They will no longer believable. Oh, mawalang credibility mo lower down kay so may to. Pero mas maayo po na ilang sigig buhato na nga inana, Attorney, para nga musamot sila ka. Siguro dili lang puta manambag nila sa ilang photo. Ang ato ni padayag lang punta sa panguna-huna nga kining ato ang paningkamot whether naay magtan-aw namo dire nato dire kitan dire nga alagad or naay nagtan-aw o walay nagtan-aw mga lagad ra gyud ta dire serbisyo ra gyud ta mo trabaho ra gyud ta. So mo man na ang gi-display nato dire ang integrity ba nga whether naay mutan-aw nato dire nga nagtrabaho ba tagwa nagtrabaho gyud mi dire. Ana na Ang siya atong objective, Attorney, nga mahimuot ang mga tao sa mga butang nga atong gihimo para sila. kana mo na siya kay mo man ang end goal nganong na gobyerno. Iserbisyuhan ang mga tao. Kay kung sila kanunay lang wa na sila laing mahimo kun dili mao ang sigig panaot sa tuong Davao del Sur Provincial Hospital. Moingon sila nga wa kunoy tambal, imposible mo ganang hospital nga way tambal. Permanente man na may procurement permi. So cycle maguna year in year out gabalik-balik ang cycle ana and improving. Kay naaman tay mga systems nga gipa-implementar karon so that kining pag-procure sa tambal mas gipahimong mas dali, no? Unya dunay inventory system ra nga atong i-implement pod diha sa ospital so that mahibal-an nato real time unsa gini mga fast moving na mga tambal, unsa ni mga slow moving para ma-manage nato ang PR. Ma-procure nato. Gusto siguro nilang mahitabo, Attorney, ba nga
ang atong Davao del Sur Provincial Hospital magtiner og mga branded medicines. Di ba po na pwede kay ang ato ang pag-implement sa mga serbisyo nagdepende kung unsa gi-provide sa balaod. So tungod sa mga regulations mo nay mahimong kuan nato, gihimo natong murag limitation. Murag magaid man gyud ta sa procurement law. So Hindi man ta pwede mo ngalan o brand. ngalan og brand. Kaya mahimo man ta dihang tailored fit, which is an offense no sa procurement law. Actually, kadaghan na nato nagipasabot sila attorney, pero di man gyud sila mosabot. Kay maton nila, no na magyud kunoy pamaagi. Na kung doon na sila mga pamaagi nga mga extra legal, inyo hana. Mo gani. Inyo ka ng pamaagi, pero ug naamoy masuggest diya nga mas maayong pamaagi, tell us kung unsa na siya. Pero dapat within the bounds of law. Kay kung ma-extra na dito na sa mga illegal, dili ra ba ka mo may buthan sa COA o sa mga auditors, no? Ang nangatungdanan ra ba gyud. So careful pud ta while agresibo tang nangalagad, careful pud ta nga di ta katunob diri og kanang mga kuan problema. Maybe they did not realize, Attorney Banong, nga ang ato ang Davao del Sur Provincial Hospital, libuan na ka mga tao ang nangaayo din ha. Daghan oy, ubay-ubay na. Gani karon, doon na napod tay initiative nga gidunga plano mo ta magdugang na pog bed capacity, di ba? Na gani na ongoing ron diha nga 100 million. Kana nindot na to na hisgutan, Attorney, no, kay kagahapong adlaw mga kaanyag si Governor Yvonne Ronya Cagas mga kaanyag personal nga miadto sa Davao del Sur Provincial Hospital. Kauban niya mga kaanyag si Attorney Herbert Gonzales og ang ato ang provincial engineer nga si Engineer Leonel Suario. Karon mga kanyang atong siyempre si attorney atong pangutan-on ni unsa may nahitabo, unsa may rason sa pagbisita dito, attorney. For sure para gyud sa kalambuan sa atong ospital. So bahin to sa pagpa-improve sa atong pasilidad, no? Ibisita mi didto Gov Ibon ug si Provincial Engineer Suario aron susihon ang Provincial Hospital kung doon na ba'y isaktong area para sa pagdugang o pag-improve sa pasilidad sa atong outpatient department, sa OPD. Kay doon na manggoy incoming na project implementar na to diha, ma-modernize somehow ang ato ang pasilidad sa outpatient department, makatabang kini para sa pag-accommodate o mas daghan pa yung mga pasyente. So mo to gisubay na mo gahapon kung ang sukod sakto ba gyud. So mo tong gi-istakahan dito para makita nga sakar gyud tong sukod sa plano based dito sa actual nga kuan nga portion sa DSPH itong OPD section. Unya unsay mga arrangements para dili siya maka-cause o ganang discomfort gani sa mga pasyente while mag-implementar ta kay as much as possible, dili nato ma-disrupt, dili nato ma-disturbo ang operation sa atong OPD nga nag-conduct at the same time og repair og improvements. So mo tong bradero dito yun may gidetalye na mo nagpangutana tanan sa katong nagplano, ya apila provincial engineer. So satisfactorily answered tanan ang question niya. Napoy mga bag-ong area o bag-ong na mga kuan dito concerns nga na-raise nga na-take up na mo sa discussion kagahapon. So hopefully more or less covered tanan ang mga issues mo tong giadto na mo gahapon. So, kay namang ongoing PCAS dring side itong 100 million na building. So unsaon pagpalusot sa mga ekipo, mga equipments kaning while mag-ongoing po ning OPD. So gi-balance na to gahapon dito. So once the construction is already finished, attorney, mag-expect ang mga tao, attorney, nga madungagan ang ato ang bed capacity. Mag-expect sila nga madungagan ang ato ang capacity diha, no? Hopefully, tuag yun ang paningkamutan. I-push yun nato na kay nagkadaghan ra ba ang population. Unya, ang mga tao nagka-demanding. So, understandable man na naay legitimate concern, na naay mga bagot-bot na unfounded. So ato nang wala man tayo moingon nga tanang mga reklamo moingon din ta black propaganda na dili man tayo ingon ana nga dili style na sa provincial government nga i-reject tanan ang mga
kuan diha as i-dismiss nato as black propaganda. Dili. Pag ma-validate kani, valid ni siya, Audrey, ato ni kuan, pangitaan na to medyos para masolusyonan. Ana god. Pero kana maingon nga walay tambal ang atong hospital, that is black propaganda. Black propaganda na kay wag siya kaadto dito sa warehouse dito kung sa sulod, no? Mao. So, Siguro nangita lang gid siguro sila mga branded medicine which we are limited to to buy it, no. So mangita Kaya lang na may balaod. mangitag wala, no? Para mo na ang sayon gihimong lisod. Kaya ang mga sayon na kayo i-resolve ng mga isyu, lisod-lisoron lang gyud para hiluan ang utok sa mga katawhan. Ay doon na sila gina-istorya karon attorney nga ngatuwa daw kunong provincial hospital dili zero billing, which I refuse to believe that. Kay nga naman doon naman ko'y daghang mga kaila nga mugula ra din na sa tuang Davao del Sur Provincial Hospital nga wala gibayran bisag piso. Wala man kay kanang zero billing dili magina absolute na zero billing. Naamang gyud na siya yung mga assessments. Galing lang gina-absorb siya dito sa atong mga programs na naga-incentivize sa payment ani mga bills, di ba? Siguro ako ang pagsabot din na sa ila attorney no. Gusto nila pag may tag zero billing dili na ka-bill. Normal magyud ang i-assist magyud na sila. Maghayon lang ka mo sulod niya, maghayon ra pug kag mo gawas. So walay proper recording kay na biya PhilHealth na. Ikuan biya na stricto biya ng PhilHealth sa kanang ilaha bitang mga reconciliation sa gikan sa patient's record, kanang mga sheet sa pasyente nga gina-remit nato sa PhilHealth kay part man na sa ilang obligation na partly ang expense ana gina-reimburse na nila. So, naagyo na computation. Dapat na kay kahira. Na kay staff dito nga mo kwenta. Na mo ni PhilHealth ni kani mo ni basic goods sa hospital. Kadang akong pagsabot nila ba nga pag may nag zero billing, dili na wala na lay bill. Zero na gyud. Zero gyud. Kanang wala na bill ba, wala na kwentahan na o pilig gigasto ani nga pasyente siguro. No? Normal mo gyud nga maghatag mo gyud og assessment. Kung pili na gasto sa medication aning particular nga pasyente. Naman gina perme basic man na sa hospital operation. Kaya lang pag abot dito nga naa na ang bill, imo nang i-process. I-process nimo para nga mogawas ka, walay bayaran. Wala kay bayaran. Mo na gitawag nga zero billing. Dili kay absolute na imugawas na ko karong adlaw. Wala na lay assessment, di na ka moagig cashier kay siyempre ipon man to pila ka tambal ang nagamit, ana god para pang inventory pud nato. Matarong po na itong inventaryo ang mga stocks niya, di ba? Tapos, na-PhilHealth sa hospital nga naga-monitor. Actually, attorney, maunay kanunay karon nilang ginabalik-balik nga unsa man nga to ang Davao del Sur Provincial Hospital. Dili man ta mugawas din nga way bayran. Naagi daw kuno mabayran. Dila sila kabalo mo process nga wa sila bayran. Na may mga maip, na may mga sakit, di ba? Plus ato ang kaugalingong PSWD, naapo na sila yung mga programs under Crisis Intervention Unit. So, posibleng kana sila, maka-extend na sila og assistance in a way para ma-zero billing ang imuhang. So, mo na ibot pasabot sa zero billing. Nga, na kay assessment, i-process mo na para nga makagawas ka nga way mo gawas ang kwarta sa imong bulsa. Ana. Wala siya ang kuan diha. Yang uban po attorney kay kaning hospitala ni zero billing mo lagi ka pero pangitaan kag PhilHealth alangan. Basic man guna. Provided man na sa Universal Healthcare Law. Nga dapat ang tanang tao sa Pilipinas nagi PhilHealth. Naman yun na, part man sa batas na to, nga i-account yun na to every single person nga ma-admit para napo inventory sa mga diseases ba, kung saan yun ang prevalent na mga sakit. Kaya part man na sa budgeting sa national government, kung sa'y taga ang programa, kanang programa nga ihatag, muhaom sa sitwasyon sa panlawas. Okay, pag-health program pa ka, nga di naman din mo ipanglista tanan, manguli na mo. Hindi ko mag-admit. May na ka, mura ka nagpahilot nga nang kuan ba? Mananambal. Wala pulos ang ato ang pagpanambal ana o mohon kini man ato ma-identify unsa kasagaran ng balatian. Part man na sa statistical gathering nato, statistics gathering ba no? Kay part man na sa pag-manage sa mayong panlawas. Kung unsa gyud ang gabalik-balik nga sakit karon tuiga. Unsa man na pagkaibalo kung di nimo ilista. Di nimo butang doctor's kuan diha assessment, di ba? Pila ka tambal ang gigamit ani ana-ana. So mo nang inihapay gyud na
ingabot sa cashier. No? Yeah. Kung nai-balance, o di, sagot nimo dito sa mga program sa social services. With all this being done by the provincial government, attorney, pwede siguro na ito mabilay ang statement nga nagkanayon nga ang liderato sa may kaga sa provincial government of Davao del Sur is an anti-progress elitist. Elitist, John? Hindi ay. Sagarang benepisyo aning atong programa, scholarship, dato nga magpaskalar. Oh, scholarship ha, example lang. Kung elitista pa ning provincial government ninyo, ang scholar diha, puro na mga indigency or na mga problema sa panudlanan sa pamilya. O nang gihimo na silang scholar. Dili na sila gamay lang ha, dili na by the hundreds lang. Oh, para anang uban nga mag-implementar og scholarship nga pila ra pudyot ra. Oh. Daghan na. So moingon ka nga anti-poor na nga imong gitabangan ang mga batan-on nga nay pobre nga batan-on, no? Mga kabatan-onan natong naglisod sa panginabuhi, sa ilang kinabuhi sa pamilya, gialalayan natong scholar. Tawag ninyo na elitista. So, wako kasabot kung unsay definition sa word Elitista. Elitista. Basta akong sabot kanang elitista, kanang kalos na ba dili ka magtagad sa imong isig katao. Kay imong sarili ra imong gitagad, imong gipadato. So, tawag na ko ana elitista na kay siya ra man ang gustong mahimong hawd, o gustong mahimong gamhanan o arangan sa katilingban. Mo nay marks no kanang manay marka sa usa ka elitista nga tao. Dili ning left and right naga-implement kag scholarship, no? O moingon kag livelihood program. Kisa may nanginahanglag livelihood program. Katumang kulag kapital. Correct. O niya gi-cater din nato ng mga billionaires diya, ng mga milyonaryo. Kanang pagpahigayon nato og mga medical missions kinsa may nakabenepisyo ana. Kadto man tong mga kaigsuon na nato, mga pamilya sa kabukiran, sa mga kabanikanhan nga wala ikapliti adto og mga clinics. Katong mga walang-wala gyud, di gyud ka-afford. Tuas la yung bukid. Kay di gani ka-pamiliti diri padung sa lungsod o padung diri sa atong provincial hospital. Isubida nato didto kay atong giatiman padalhag doktor, nurse, tambal. So kung elitista ang ilang definition or ilang tan-aw sa tuwa, unsa din atong ginahimo? Amot na. Ano na problema diya? So i-define lang ninyo unsa gyud di ay, no? Anti-poor, puro na pro-poor tanan ang atong mga programs, pro-poor na tanan. Nabagoy gobyerno nga moalagad yun og select lang few nga kan mga milyonaryo lang permi atong or billionaires ang mga puro ni anti-poor. Basig ang ilang definition sa elitista attorney kanang makita jud kang magpadato ka. Mo na sala ni Governor Yvonne o ni Vice Governor Mark. Basig mo na wala sila nagpadato silang kaugalingon. Basig mo na elitista ni sila. Mo ni standard niya ila. Hinaot mga katawhan nga naminaw ron, no? Kasabot mo kung unsay gipanghimo sa atong provincial government. Puro anti kanang tawag kana pro-poor programs ang ato ang gipanghimo diri gikan sa scholarship, padulong anang mga medical mission nato, padulong sa mga livelihood programs, assistance sa mga associations nga nanginahanglag kapital. Pag-alalay sa ato ang kanang mga wala gyud sa mga problema sa panglawas sa atong provincial hospital, di ba? Katong giingon natong zero billing o atong kuan jud. Iatiman yun na nagpa-improve ta sa atong hospital tungod kay pro-poor ta atong mga programa pang pro-poor yun gikan sa panglawas, padulong sa scholarship, padulong sa tanang mga panginahanglan, batakang panginahanglan sa katawhan naninguha inyong provincial government maka-provide og budget para ana. Dili lang budget ha. Serbisyo yun, budget, gi-translate, gi-trabaho, gi-gasto para sa tao. Na-remember na ko, attorney, in one of the convocation programs, si Vice Governor Mark Cagas, mibungat ni ini nga mga pulong. He who has less in life must have more in law. Good. So, through iHelp, iShare plus programs, attorney,
atuan ang gikinabuhian nga mga pulong. Yes. So sa katunga-to ang kuan, sakto kaayo na siya nga kuan nga panultihon, no? Nga katong mga less fortunate, lain-lain magutag na abot sa kinabuhi, no? So that is why naag yung gobyerno dapat pirmi nga mo alalay sa mga less in life, no? Itong mga kuan ba, less fortunate nato. Unya mo man ay kuan nato, mahimong equalizer ba para sa education, hatag-tag scholarship. So at least kini mga bagong tubo nato mga kabatan-unan ron. At through education, equal footing sila sa uban pong nang eskwela nga medyo arangan, di ba? Correct. So the great equalizer magudaw ng education. So same with the other programs. At least gipantay-pantay lang nato pinaagi sa mga insentiba sa gobyerno. Ipantay-pantay nato ang kahimtang. Di man mapantay gyud pero level-level lang gyud. Buhi-buhi tantanan kana. Gitagaan atong kahigayonan ng tao nga maka apas-apas. Dili man mo pantay sa mga dato gyud. Gitabangan nato, gi-empower nato, giprogramahan, gi-projectan, gibutangan og mga projects para mo level-level, no? Kay diri sa kalibutan di gyud pwede nga kanang imong kaugalingon ra gyud imo atimanon. Correct. Kay mo na mission man po na sa Ginoo mo na gihatag nga kuan nato nga ato ang alagaran natong isikat love thy neighbor, di ba? Commandment man na sa Ginoo. Nya diri pod sa balaod sa local code po dito yung mandato nga pag-implementar mo infrastructure, health, so part of loving your neighbor. Correct. Diba? So yun anak ra yun na. So asa man ta nagka-problema diha be nganong na elitista man. So pangutan na lang man. Wala dili nato masabtan attorney. Pero sige lang, okay lang. At least ang mga tao man atong tumong dire nga pasabton. Ang importante din ha nga sa mga butang nga gihimo sa MY Kagas sa Provincial Government of Davao del Sur sa pakigtambayayong pod sa mga department heads sa imong pagpanguna attorney. Ang mga tao mahimuot, no? Mahimuot sa mga butang nga ilahang nakita, nakabot, no? Kauban ang ilahang Provincial Government of Davao del Sur. Mo na ang kuan. Sakto. Alright, attorney, no, wala na tayo igong oras. Akong ihatag kanimo ang panahon for your mga closing statements para sa itong mga suking ang mga tigpaminaw sa itong tuluman ng Davao del Sur karon, the provincial administrator's time. Sige, daghang salamat Brother Ro sa lahi na pod nga higayon nga nagkauban ta diri sa ato ang pagtuki, no? Karong adlaw, karong hapuna. Og akong i-greet og maayong adlaw ang mga Dabsuranon. Again, Bigusinyos, no? Maayong adlaw ninyong tanan, tanang naabot sa pagsibya og ako usab i-greet og happy wedding anniversary sa ato ang first couple of the province, no? Si Governor Ibon Fronia Cagas o si Vice Gov Mark Cagas nagselebrar sa ilang anniversary karon panahon na. So, mayong adlaw kaninyong tanan. Salamat sa pagpanubay sa atong programa Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. All right, thank you very much Attorney Herbert Gonzales Magakanyag, and happy 5th wedding anniversary ngadto sa tuang gobernadora Governor Yvonne o Vice Governor Mark Cagas, no? It's not tagsaon ra kay na attorney no nga ang magtiayon ang mga lideres sa tuang probinsya. And this is an opportunity so rare for the province of Davao del Sur. First time ni nga magtiayon governor o vice governor, no? But we were able to experience governor bana ang kongresista asawa, no? Nya dunay maayo kaayo nga panagtakdo sa mga plano alang sa kauswag sa tuang lalawigan. Basin og makausab tag ingon niini attorney sa imong tan-awon sa ka. Mao rin na ang kuan, as long as ato makaabot gyud ang serbisyo padulong sa tao. Ayan. So we are very fortunate na very well-meaning kini atong mga first couple, no? Kuan gyud serbisyo gyud para sa tao. Padayon sa ligasiya ni Gov Dodo Cagas. Kini na lamang inyong galag-alagad sa kanginan, Hero Gustavo Gauhiro, Arialiano Undalok, manamilit kinumingon. Ang panagiusag panagtambayayon sa bukatawhang nabawin nyo sa bagatan, mo'y tumuran sa paglamong pag-uswag nining atong lalawigan. Daghang salamat, dalaygon ng Diyos. I love Davao del Sur, dakbayan sa Digos. Gihigugma ko ikaw.